Ang Demon Lord na si Barbatos ay nakatira sa isang bansa kung saan iginagalang siya ng lahat, o natatakot sa kanya. Siya ang pinakamalakas na tao na nabuhay at natalo ang bawat isa sa kanyang mga kalaban, hanggang sa punto na walang sinuman sa buong mundo ang handang makipagkaibigan sa kanya, at ang kanyang buhay ay tumigil na ngayon. Nagsimula na siyang mamuhi sa kanyang buhay, kaya gusto niyang may pumatay sa kanya, sa gayon ay hindi na niya kailangang magdusa ng walang kabuluhang pag-iral. Isang araw pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay naabot niya ang kanyang breakpoint at nagpa siya na wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sariling mga kapangyarihan. Ito ay upang siya ay muling magkatawang tao sa ibang panahon bilang isang karaniwang tao, at maaaring makapagsimula ng kanyang buhay sa isang paraan na humahantong sa kanya upang makakuha ng mga kaibigan at kakampi dahil mahal nila siya, at hindi dahil palagi silang natatakot sa kanya. Pagkatapos ay muling nagkatawang tao si Barbatos sa katawan ng isang maliit na bata na pinangalanang Ard Meteor, sa isang malayong village, kung saan kakaunti ang mga tao ang nakatira at ang lugar ay napapalibutan ng luntiang kagubatan. Nakaupo siya kasama ng kanyang mga magulang para sa almusal, kung saan ipinagdiriwang nila ang kanyang ika-10 kaarawan. Inaasahan na siyang gagawa ng magagandang bagay kapag siya ay lumaki, dahil tila napakabilis niyang mag-aral maliban sa mental at pisikal na lakas, at matigas ang ulo na saloobin. Malinaw na ito ay dahil siya ang Demon King's avatar at mayroon siyang superior genetics, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mabilis na matuto ng magic, matematika, literatura at lahat ng anyo ng martial arts. Parehong ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Naniniwala siya na siya ay pareho lamang nila, ngunit hindi niya alam na ang sangkatauhan ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Gayunpaman, sa buhay na ito, isang problema ang nakakainis sa kanya sa lahat ng oras, hindi pa rin siya nakakakuha ng kahit isang kaibigan sa buong buhay niya. Isang araw, sa wakas ay nagpasya siyang subukang makipagkaibigan at tumingin sa labas ng kanyang bintana upang tingnan ang 3 batang lalaki na naglalaro. Nanatili siya roon ng napakahabang panahon, nag-iipon ng lakas ng loob na talagang pumunta at makipag-usap sa kanila. Ngunit bago niya ito magawa, napansin siya ng mga bata na lalaki, natakot nang makita ang isang kakaiba na bata na nakatitig sa kanila mula sa isang bintana at tumakbo palayo ng mabilis hanggat maaari. Tila labis na nalungkot si Ard dahil pinatitibay nito ang pag-iisip sa kanyang utak na hinding-hindi siya maaaring makipagkaibigan, dahil lahat ay natatakot pa rin sa kanya, na kahit na wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino talaga siya. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag mawala ng pag-asa at pumunta sa bayan, kung saan nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga batang babae na papalapit sa kanya. Nagsisimula na naman siyang kabahan katulad ng dati. Sinusubukan niyang pakalmehan ang sarili, ngunit sa pagtatapos ng araw ay sinusubukan niyang kausapin sila, at sa huli ay tinatakot din sila ng walang magandang dahilan. Ito ay muling nagpalungkot sa kanya, ngunit sa lalong madaling panahon ang kalungkutan na ito ay nagiging galit. Galit sa kanyang mga pagkabigo, pumasok siya sa kagubatan na nakapalibot sa kanyang nayon, at nagsimulang ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mahiwagang kakayahan upang magkas ng napakalakas na mga sabog ng mahika sa paligid niya. Patuloy niyang sinisira ang lahat ng malapit sa kanya, ngunit huminto pagkatapos na mapagtanto na kung patuloy niyang sinisira ang paligid ng walang kabuluhan ay maaaring mabago niya ang buong ecosystem para sa mas masahol pa. Bumalik siya sa bahay at tila pagod na sa problema ng kalungkutan na siya pa rin ang pangunahing problema ng kanyang buhay, kahit na pagkatapos niyang literal na tapusin ang kanyang sariling paghahari bilang pinakamalakas na Demon King sa pag-asang magkaroon ng higit pang mga kaibigan sa kanyang susunod na buhay. Nakaupo siya sa hagdan kasama ang isang lalaking may puting buhok na nagngangalang Olhide, na isang matagal ng kaibigan, at pamilya ng ama ni Ard, at ang alkalde ng bayan. Tinanong niya si Ard ng may tame-team na tingin, at sinabi sa kanya ni Ard ang tungkol sa kanyang araw, at kung paano niya sinubukang makipagkaibigan sa mga lalaki at babae ngunit pareho silang tumakas. Sa palagay niya ay mayroon siyang malubhang problema sa pag-iisip pagdating sa pakikipagkaibigan. Umiti si Olhide sa kanya ng magiliw at pinayuhan siya na gumamit ng mas mahinang boses habang sinusubukang makipagkaibigan, at pinapayuhan siyang maging magalang kapag sinusubukan niyang makipag-usap sa kanila, lalo na sa mga babae. Mukhang nalampasan na niya ang kanyang mental roadblock, at tila nasa sabik muli na subukan at makipagkaibigan. Kinabukasan, nagtago siya sa sulok ng mga lansangan, naghihintay na tambangan ang parehong grupo ng mga babae kapag dumaan sila. Nakita niya silang naglalakad na may halo-halong emosyon ng pananabik, at ang pagkabalisa ay bumalot sa kanya. Gayunpaman, siya ay nagpasya na ituloy ito, at dumiretso sa mga batang babae at tanungin sila ng magalang kung gusto nilang makipagkaibigan sa kanya na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, nakalulungkot, walang makakaintindi kung ano ang gusto ng mga babae, at ang pinakamalakas na Demon King na nabuhay, ay naturuan din ng leksyong ito sa mahirap na paraan habang sila ay natatakot muli sa kanya, at tumakas. Muli niyang ikinagalit ito at pumunta siya sa kagubatan at sinimulan niyang sirain ang mga puno sa paligid niya sa napakaraming bilang. Ang lahat ng kaguluhan ay nag-aanyaya sa atensyon ng mga hayop, ngunit sinunog pa niya ang mga ito sa ilang kadahilanan.
Gayunpaman, habang iniisip ang maagang krisis sa kanyang buhay, bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang batang babae, na tila may problema. Hindi na siya nagdalawang isip at pumunta sa himpapawid, lumilipad sa pinakamataas na bilis patungo sa tunog. May nakita siyang babaeng maputi ang buhok doon, mas maliit sa kanya, sinusubukang lumaban sa isang lobo, na sa tingin ni Ard ay isang napakahinang halimaw. Ginagamit niya ang kanyang lightning magic para patayin ang lobo, ngunit tila pagod na pagod. Si Ard ay malakas, ngunit may kaunting sira sa utak, dahil sa palagay niya ay nagsasaya lang ang batang babae at nagsasanay ng ilang mga bagong kakayahan sa mga mahihinang halimaw. Tila nahihirapan siyang huminga pagkatapos niyang makipaglaban sa mga lobo, kaya lumapit si Ard sa kanya, na siyang lubos na ikinagulat niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pananakot sa kanya, at tinanong siya tungkol sa dahilan kung bakit siya nag-iisa sa kakahuyan na nakikipaglaro sa mga lobo. Tumugon siya na ang kanyang pangalan ay Irina, at hindi siya nakikipaglaro sa mga lobo, nakikipaglaban siya sa kanila. Natawa naman si Ard, iniisip na nagbibiro siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay naiinip sa bahay at masama ang pakiramdam dahil wala siyang mga kaibigan na makakasama niya ng kanyang oras. Mabilis na naramdaman ni Ard na ito na ang kanyang oras para kumilos, dahil may isang dalagang nababalisa na may problema na mayroon siyang solusyon. Pasimple itong lumapit sa kanya at sinabihang maging kaibigan niya ito, para mas magkaintindihan sila. Gayunpaman, hindi niya alam ang kanyang nakaraan at kung anong mga problema ang kanyang napagdaanan. At nang marinig niya ang isang random na lalaki, at sabihin sa kanya na naiintindihan niya ang kanyang problema nang hindi alam kung ano ang nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata, habang sinasabi niya sa kanya na walang makakaintindi sa kanya at tumakbo palayo. Tubhang nadudurog ang puso ni Ard, at nakakaramdam ng kakilakilabot tungkol sa isa pang pagtanggi. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang bahay na may mataimtim na tingin. Pagdating niya malapit sa kanyang tahanan, nakita niya si Olhide na kausap ang kanyang mga magulang. Iniisip niya kung ano ang sinabi sa kanya ni Olhide tungkol sa pakikipag-usap sa mga tao, at kung paano niya kailangang maging magalang ngunit matyaga, at hindi malungkot kung siya ay tanggihan, ngunit nagulat na makita si Irina sa tabi niya. Tinanong niya si Olhide kung kilala niya ito, umaasang baka maging magkaibigan silang dalawa. Umiti si Olhide sa kanya, at sumagot na anak niya si Irina. Nag-enjoy din siya at hinahabol si Irina, na hinihiling na makipaglaro sa kanya, ngunit tumakas lang siya. Pagkatapos ng araw na iyon, patuloy niya itong hinahabol sa anumang sandali, patuloy na hinihiling na maging kaibigan niya ito, ngunit patuloy itong tinatanggihan. Pagkatapos ay sinubukan niya ang iba pang mga taktika, na kinabibilangan ng panliligaw sa kanya sa ibang mga paraan. Sa sandaling bigyan niya ito ng isang bungkos ng mga bulaklak upang subukang manalo sa kanya, wala itong silbi dahil nagalit lang siya sa kanya dahil sa patuloy na paghabol sa kanya, tinawag siyang stalker at tumakbo palayo. Tubhang nalungkot si Ard na iniisip ni Irina na isa siyang stalker, kahit na gusto lang niya itong makausap, at baka kaibiganin siya. Para maging patas, stalker talaga siya. Pagod na sa patuloy na paghabol sa kanya at pakiramdam na medyo naliligaw, bumalik siya sa bahay muli. Habang naglalakad, napansin niyang parang may kakaiba sa buong village. Naglakad pa siya, at nagulat nang makita ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo palayo sa nayon. Bigla niyang nakita ang isang malaking kawan ng mga goblins at iba pang halimaw na umaatake sa buong bayan na lumilikha ng kaguluhan. Hindi siya natatakot sa mga ito, dahil siya ang pinakamalakas na Demon King, ngunit nag-ambala siya ng kanyang ama, na sumugod at pinatay ang paparating na halimaw. Dumating si Olhide sa parehong lugar, at sinabi niya sa kanila na nawawala si Irina na hindi niya nakita mula noong hapon. Biglang napagtanto ni Ard na maaaring nasa bundok pa rin siya, dahil siya ang humahabol sa kanya buong hapon. Siya ay nababalisa sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang maaaring nangyari sa kanya, dahil siya ay nag-iisa sa bundok kung saan ang buong army ng mga halimaw na ito ay dumadaan. Napagtanto ni Ard na kasalanan niya na nandoon pa rin si Irina, at nangako kay Olhide na kahit anong mangyari, ililigtas niya ito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo at ginamit ang kanyang mahika upang lumipad patungo sa bundok. Lumilipad siya sa mga bundok at sinisikap na mahanap siya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dahil sa siksik na mga halaman, ang paghahanap ng maliit na batang babae ay napakahirap. Nagsisimula siyang muling mabalisa, ngunit bigla niya siyang namataan sa malayo sa loob ng isang maliit na lugar. Nabigla siya nang makitang napapaligiran na siya ng isang grupo ng mga goblins, at isang pinuno ng mga goblins. Tila sumuko na siya ng buo. Gayunpaman, habang sinusugod siya ng mga goblins, mabilis na umatake si Ard, at gumagamit ng electric barrier, na nagpoprotekta sa kanya at nagkuryente sa bawat goblin sa paligid. Pagkatapos ay bumaba siya at ginamit lang ang kanyang mahika para pasabugan ang iba pang natitirang mga goblin bukod sa pinuno ng mga goblins. Ang pinuno ay tila nabigla sa kanyang lakas, at nagpas siyang tumakas, ngunit ginamit ni Ard ang kanyang mahika para patayin din siya, na ikinagulat ni Irina. Nagpasalamat siya sa kanya ngunit tinanong siya kung bakit siya tinulungan pagkatapos nitong maging masungit sa kanya. Sagot ni Ard kahit gaano pa siya masungit sa kanya, tutulungan siya nito.
Nagsimula siyang umiyak, at tinanong niya kung palagi siyang makakasama sa kanyang tabi bilang isang kaibigan, na ipinangako ni Ard na gagawin niya ito. 5 taon na ang lumipas mula noon, at natutulog si Ard sa kanyang kama nang biglang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid at lumitaw si Irina. Pumunta siya sa kanyang kama at hiniling sa kanya na sumali sa magic school kasama niya. Parehong pumunta sina Ard at Irina sa magic school para makipagkita sa headmaster, na nagsabi sa kanila na narinig niya ang mga kwento ng kanilang mahiwagang lakas at pag-atake ng mga goblins 5 taon na ang nakakaraan. Kaya hindi nila kailangang magbigay ng anumang praktikal na pagsusulit, ngunit dapat silang magbigay ng isang teoretikal na pagsusulit kahit papaano. Pareho silang tumanggap ng kanilang written exam, at nang inihayag ang mga resulta, madaling nahanap ni Irina ang kanyang pangalan sa board, samantalang si Ard ay nahihirapang hanapin ang kanyang pangalan. Napansin ni Irina ang kanyang pangalan sa ibaba ng board, na nagsasabing siya ay nakakuha ng 0 na marka. Nalilito siya kung paano siya makakapasa kung wala siyang marka. Biglang lumitaw ang punong guro na nagngangalang Gold mula sa likuran, at sinabi sa kanya na ang kanyang mga sagot ay napakakomplikado at perpekto, na ang mga guro dito ay hindi maintindihan kahit kalahati ng mga teorya niya. Maraming mga kakayahan at kasanayan na kanyang tinutukoy ang nawala na sa panahon na ito, at hindi na nabubuhay. Ngunit labis silang humanga sa kanya kaya gumawa sila ng isang pambihirang kaso para sa kanya. Pagkapasok nina Ard at Irina sa kwarto ay mabilis silang dinagsa ng kumpol ng mga tao. Ang lahat ng mga lalaki ay tila nahuhumaling kay Irina, samantalang ang lahat ng mga babae ay naggrupo sa paligid ni Ard. Bigla nilang napansin na ang isang lalaki sa likod ay hinaharas ang isang succubus na babae at sinampal ito. Sinusubukan niyang itaas ang kanyang boses laban sa kanila, ngunit sinigawan sila ni Irina bago niya magawa. Sinasabi ng lalaking nagngangalang Erroldo Spencer na ang babae ay kabilang sa isang pamilya sa ilalim ng kanyang katayuan at nagtatrabaho bilang isang katulong sa kanyang lugar. At ayon sa kanya, gayunpaman, ay may karapatan siyang abusuhin siya na sa tingin niya ay nararapat. Tila nagulat si Irina sa kanyang pamilya, ngunit lumakad si Ard sa kanyang harapan at kinukutsa siya sa pambubuli sa isang taong mas mahina sa kanya. Hindi nasiyahan si Erroldo sa komento na ito, at hinahamon siya sa isang tunggalian, na tinanggap niya. Ngunit bago pa sila makagawa ng anuman, ang guro ng klase, isang demi-human na nagngangalang Olivia, ay nakialam sa kanilang pagtatalo. Kinilala ni Ard si Olivia bilang isa sa kanyang mga apostol mula noong siya ay naging hari ng demonyo, at nag-aalala dahil ayaw niyang malaman ito na sinadya niyang umalis sa kanyang posisyon upang muling magkatawang tao. Tila nagkaroon ng interes si Olivia kay Ard, at nagpa siya na payagan ang tunggalian, upang makita kung ano ang kaya niya. Lahat ng mga estudyante ay nagkukumpulan sa field, kung saan ginagamit ni Erroldo ang kanyang apoy na magic sa kanya. Madaling naharangan ni Ard ang kanyang mahika dahil ito ay walang iba kundi larong pambata para sa kanya. Tila natigilan si Erroldo at ginamit niya ang Mega Flame Magic niya, na madaling naharangan muli ni Ard ng spell niya. Sinasabi niya na binigyan lang daw niya ng magandang pangalan ang basic magic niya kaya mas mukhang malakas siya sa harap ng lahat. Ikinagalit ito ni Erroldo at ginamit niya ang kanyang Giga Flame Magic, ngunit kahit na ito ay walang epekto kay Ard, at nagpa siyang turuan si Erroldo ng leksyon. Siya ay gumagamit ng kanyang sariling tunay na Giga Flame sa kanya, na kung saan ay napaluhod siya sa lupa, humihingi ng awa. Nagulat ang lahat sa kanyang kagalingan at binati siya, ngunit tila naging mas interesado si Olivia sa kanya, dahil sa paggamit ng double cast, na itinuturing na nila na isang lost magic. Pagkatapos, para sa kanilang susunod na ehersisyo, sinabi niya sa kanila na lumikha ng isang pangkat ng 3. Parehong nagpa siya sina Irina at Ard na kunin ang succubus, na nagpapakilala sa sarili bilang genie. Ang 3 sa kanila ay nakipagsapalaran sa mga dungeon, at nahaharap sa isang grupo ng mga halimaw na lobo. Tila natatakot siya sa kanila, ngunit tinalo sila ni Ard sa pamamagitan ng isang pag-atake na para bang ito ay larong pambata. Sinusubukan niyang turuan si Genie ng ilan sa kanyang flame magic, ngunit nabigo siya. Kaya para mapataas ang kanyang kumpiyansa, ipinakita niya sa kanya ang isang bagong magic circle spell at ginagamit ito upang sirain ang isa sa mga halimaw na lobo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano gamitin ito sa parehong kina Genie at Irina, at sa wakas ay matagumpay na nagamit ni Irina ang magic na ito. Bago sila makapagdiwang, nauwi sila sa isang trapdoor, na humantong sa kanila sa silid ng boss, na isang minotaur. Tinawag ito ni Ard na isang bull humanoid, at tinatrato siya na parang normal na halimaw lang, na ikinagulat ni Genie at Irina. Buong puso niyang ginagamit ang kanyang magic sa halimaw, habang tinuturuan sila ng mga diskarte, at sa wakas ay hiniling niya kay Genie na gamitin ang magic na itinuro nito sa kanya upang talunin ang boss, na matagumpay niyang nagawa. Lumabas sila sa dungeons, at nagulat ang lahat sa katotohanang pinatay nila ang boss. Pinagtatawanan ni Erroldo si Genie, ngunit sa pagkakataong ito ay siya na ang bahala at sinampal siya. Tinulungan siya ni Irina at sinabihan silang wag na siya muling pagtatawanan. Mukhang nag-e-enjoy si Ard sa eksena, ngunit nilapitan siya ni Olivia, na gustong makipag-usap sa kanya.
Direkta siyang dinala ni Olivia sa silid ng headmaster at wala man lang magawa tungkol dito. Sa sandaling pumasok si Ard sa silid, ang punong guro ay tumingin sa kanya ng may paghanga, at sinabi sa kanya ang tungkol sa lahat ng mga nagawa ni Ard na narinig niya kamakailan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ard na kamakailan, ang kanilang budget ay nabawasan ng malaki, dahil naniniwala ang reyna na ang kanilang antas ng edukasyon at ang kanilang mahika ay nabawasan sa nakaraang taon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ard na may napakataas na tingin, at hiniling sa kanya na lumahok sa paparating na magical tournament, at maging pangunahing salamangkero mula sa kanyang paaralan. Diretso ang tingin ni Ard sa headmaster at sinabi sa kanya na gusto niyang magalang na tumanggi dahil ayaw niyang sumali sa anumang tournament, at gusto lang niyang mamuhay ng simpleng buhay, nang walang anumang uri ng katanyagan dahil gusto niyang manatiling mas tahimik. Gayunpaman, ang punong guro ay tila bihasa sa panglilimos, at maaaring naging isang aktwal na pulubi sa isa sa kanyang mga buhay. Sa wakas, tumingin siya sa kanya, at malungkot na tinanggap ang kanyang panukala, sinasabi sa kanya na pag-iisipan niya ito, at maglalaan ng ilang oras bago siya bigyan ng sagot. Agad itong tinanggap ng punong guro, at sinabi sa kanya na maghihintay siya ng positibong tugon. Umalis siya sa silid ng punong guro at nagsimulang maglakad sa bulwagan, iniisip kung paano siya nasa isang mahirap na posisyon dahil binigyan siya ng headmaster ng scholarship, na nagpapahintulot sa kanya na mag-aral sa prestihiyosong institute na ito nang hindi nagbabayad ng anumang pera. At kung tatanggihan niya ang kanyang mga kahilingan, may pagkakataon na maaaring tanggihan ng punong guro ang anumang karagdagang pondo para sa kanya. Patuloy siya sa paglalakad habang nasa likod ng kanyang isipan ang mga ganitong kaisipan, nang lapitan siya ni Ginny. Mukhang tuwang-tuwa siya, at diretsyong tinanong si Ard kung gusto nitong makipag-date sa kanya. Mukhang medyo nag-alinlangan si Ard, ngunit pagkatapos ay naisip na ito ay maaaring isang magandang ideya, at isang mahusay na paraan upang madagdagan ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanya. Pumayag siya sa date, na talagang nagpapasaya sa kanya, nang biglang dumating si Irina, na nakarinig sa buong pag-uusap at sinabi sa kanila na hindi nila siya dapat iwan na mag-isa kahit na gusto niyang makipag-date sa kanya. Tumingin si Ard kay Ginny, na nakakagulat nang ngumiti sa kanya, at sinabi sa kanya na syempre dapat siyang sumama sa date, dahil ayaw niyang masolo si Ard sa sarili. Tuwang-tuwa si Irina dito, at lahat sila ay nagde-date sa isang teatro, kung saan tila sila ay nagkaroon ng magandang oras. Nagsimula silang maglakad pabalik sa paglubog ng araw, nang biglang, narinig ni Ard ang ilang mga tao sa isang madilim na eskinita, na nag-uusap tungkol sa ilang balak laban sa reyna. Nakuha nito ang kanyang interes at sinabi niya sa kanila na kailangan niyang imbestigahan kung tungkol saan ito. Humingi siya ng paumanhin sa kanila sa pagputol ng date, at sinabihan silang dalawa na maglakad pabalik sa paaralan ng magkasama, ngunit parehong tumanggi ang mga batang babae na gawin iyon at mariing sinabi sa kanya na sasama sila sa kanya kahit na anong mangyari. Dinala niya sila pababa sa isang manhole, kung saan halos wala silang makitang kahit ano. Ang dalawang babae ay dumidikit sa kanya habang naglalakad sila patungo sa kadiliman. Pagkaraan ng ilang sandali, nadiskubre nila ang isang maliit na silid sa gilid ng dingding, at sinubukang silipin ang loob, na nakita ang isang grupo ng mga nakahod na lalaki, na nakatayo sa paligid ng isang bilog. Bago pa man sila makagawa ng anuman, nahuli sila ng isang grupo ng mga nakahod na lalaki mula sa likuran, at itinulak sila sa loob ng maliit na silid, na nakapalibot sa kanila. Mukhang natakot ang mga babae, ngunit tinawag sila ni Ard na lumabas, at buong tapang na sinabi na halatang wala silang intensyon na patayin sila, dahil kung gusto talaga nilang patayin sila, nagplano na sana sila ng sorpresang pag-atake. Ang pinuno ng grupo ay mukhang naasar kay Ard, ngunit para turuan siya ng leksyon, pinitik niya ang kanyang daliri, at si Ard ay nagliyab, na nasusunog ng buhay. Parehong nagsisigawan ang mga babae habang tumatawa ang pinuno at sinabing tama si Ard, ngunit kalahati lang ang tama. Kailangan niyang makuhang buhay ang mga batang babae, ngunit si Ard ay hindi, at maaaring patayin ng walang kahihinatnan. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, pinawi niya ang apoy na bumabalot sa kanya, at tumingin sa kanila ng nakangiti. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga braso at nagsagawa ng napakalakas na pag-atake ng mahika ng kidlat na sumisira sa demonic crest sa dingding, na ikinagulat nila sa kanyang mahiwagang lakas. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at lumitaw ang isang higanteng mahiwagang bilog sa himpapawid, na pinasabog ng kuryente ang lahat ng mga kaaway at tuluyang nawala ng kakayahan, na ikinagulat maging ng mga babae. Gayunpaman, hinayaan niyang hindi nasaktan ang pinuno, dahil gusto niyang kunin ang impormasyon mula sa kanya, tungkol sa kung sino ang nagpadala sa kanya para salakayin sila, at kung bakit hinahabol nila sina Ginny at Irina. Ang pinuno ay natakot sa kanya at mabilis na nag-transform sa isang malaking demonyo, ngunit sa parehong oras, siya ay isa ring takot na pusa, na mabilis na nag-cast ng isang magic blast at nagpasabog ng isang butas sa kisame, lumipad palabas dito. Tahimik na tinitingnan ni Ard ang butas, at sinabihan sina Ginny at Irina na lumabas sa manhole kung saan sila nanggaling, dahil hahabulin niya ang demonyo. Pareho silang nalilito, at tinanong sa kanya kung paano niya hahabulin ang isang lumilipad na demonyo. Ngunit sa kanilang sorpresa, nagsimula siyang lumutang sa hangin, at lumipad sa paghabol ng demonyo sa loob ng butas na nilikha niya.
Ang demonyo ay napakalayo sa unahan niya, at malapit nang makalabas sa butas, kaya si Ard ay gumamit ng isang higanting putok ng apoy upang sunugin ang demonyo, na pinasabog palabas ng butas ng napakalakas. Sa pag-unawa na hindi siya makakatakas kay Ard, nagpasya siyang kidnapin ang isang batang babae, at i-hostage ito. Si Ard ay nagmamadaling lumabas sa butas, at nakaharap sa demonyo na humahawak sa isang maliit na bata na bihag na sinasaktan ito. Napansin din niya na ang mga tao ay nagsisimula ng magpanik at tumakas, at alam niyang hindi niya ito hahayaang mangyari sa anumang paraan. Mabilis siyang nagsalita ng malakas, sinasabi sa mga tao ang kanyang pangalan, at ang katotohanan na siya ay anak ni Jack Meteor, na kilala bilang isang sikat na sage. Sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa demonyo, at tatapusin niya siya, nang hindi hahayaang masaktan ang sinuman. Tumingin sa kanya ang demonyo, at tumawa bago sabihin sa kanya na mayroon pa siyang hostage, na madali niyang masaktan. Ngunit sa kanyang pagtataka, napansin niya na ang maliit na batang babae ay nawala sa kanyang kamay, at bumalik sa kanyang ina. Ginamit ni Ard ang kanyang illusion spell para nakawin pabalik ang isang bata nang hindi siya napapansin ng demonyo. Ang demonyo ay nabalisa, at sa kanyang galit, nagpaputok siya ng isa pang lightning blast kay Ard, na kaya niyang iwasan ng napakadali. Natatakot ang demonyo at nagsimulang lumipad palayo, ngunit pinupuntirya lang siya ni Ard at gumagamit ng napakalakas na magic blast, na bumura sa anumang bahagi ng demonyong iyon mula sa mundo. Bumaba siya sa lupa, kung saan kinuha siya ng mga tao at nagsimulang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Kinabukasan, ipinatawag siya ng Reyna mismo, matapos marinig ang kanyang kabayanihan noong nakaraang araw. Malungkot si Ard dahil gusto niyang ilihim ang kanyang kapangyarihan at mamuhay ng matiwasay na malayo sa kasikatan, ngunit mukhang hindi iyon ang kanyang kapalaran. Pumunta silang tatlo sa harap ng Reyna at Yumuko para magbigay ng respeto. Gayunpaman, biglang tumayo si Irina at napakakaswal na tinatawag ang Reyna bilang Rosie, at tinanong siya kung kumusta siya. Ang lahat ay nagulat sa kanyang casual na pag-uugali, ngunit ang Reyna ay nagsimulang ngumiti at sinabi sa kanila na ito ay ayos lang. Siya at si Irina ay magkaibigan noong bata pa sila, at hinahayaan niya ang kanyang pag-uugali. Sinabi niya sa kanila na para sa kanilang mahusay na pagganap at para sa pagliligtas sa mga tao mula sa pag-atake ng demonyo, itinataguyod niya si Ard sa Pentagon Class Mage, si Irina sa Square Class, at si Jeannie sa Triangle Class Mage. Sa totoo lang, sina Irina at Jeannie ay medyo hindi kapaki-pakinabang sa buong oras na ito, kaya nagtataka ako kung bakit sila nakatanggap ng promotions na ito. Anyways, ang lahat ay nabigla dahil si Ard ay isang karaniwang tao lamang, at wala pang karaniwang tao ang na-promote ng ganoon kataas. At kahit mismong si Ard ay ayaw niyang ma-promote ng ganoon kataas, dahil ito ang magpapasikat sa kanya, mas nakakakuha ng atensyon. Pasimple siyang tumingin sa Reyna at sinabi sa kanya na hindi niya iniisip na karapat-dapat siya sa titulo, at kung talagang may gusto itong ibigay sa kanya ay sinabi ni Ard na gusto niya na lang nadagdagan niya ang pondo ng academy, kung hindi ito magiging isang problema para sa kanya. Gayunpaman, ang planong ito ay bumabalik sa kanya, dahil ang Reyna ay humanga sa kanyang kahinhinan at kababaang loob, at sinabi sa kanya na dadagdagan niya ang pondo ng kanyang academy at bibigyan niya din siya ng titulo ng isang Pentagon Class Mage. At sinabi sa kanila na mula ngayon, bahagi na sila ng isang Special Force Team na susunod lamang sa direktang utos ng Reyna. Ngayong nakakuha na ng mas maraming pondo ang institusyon, walang dahilan para lumahok si Ard sa torneo, ngunit parehong sina Irina at Jeannie ay kalahok. Umupo si Ard sa mga manunood sa tabi ni Olivia habang pareho nilang sinusukat ang iba't ibang estudyante. Pumasok si Irina at nagsimula na ang tunggalian. Ang ibang babae ay gumagamit ng flame magic sa kanya, ngunit si Irina ay umiwas at ginamit naman ang magic circle spell na itinuro sa kanya ni Ard, na madaling talunin ang kanyang kalaban. Parehong sina Irina at Jeannie ay umakyat sa mga ranggo, na nanalo sa bawat tunggalian, hanggang sa matalo nila ang bawat iba pang kalahok at humarap sa finals. Bago magsimula ang tunggalian, isang grupo ng mga nakahod na lalaki ang lumitaw mula sa karamihan at naging mga demonyo, lumikha ng kaguluhan. Sinabihan ng isa sa mga guro sa akademya na kilala bilang Jessica, sina Ard at Olivia na habulin ng mga demonyo sa labas ng arena, habang makikipaglaban siya sa mga nasa loob. Si Irina at Jeannie ay magkasamang lumalaban sa mga demonyo. Biglang sinubukan ng isa sa mga demonyo na salakayin si Jeannie, ngunit nahaharangan niya ang kanyang pag-atake gamit ang isang mana barrier. Gayunpaman, ang demonyo ay nagpatuloy, at halos masira na ito, nang si Irina ay dumating upang iligtas at pinasabog ang demonyo, iniligtas si Jeannie at binigyan siya ng tulong. Biglang lumitaw ang isang higanteng kristal na golem, at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Pareho nilang sinubukan ang kanilang mga magic attack sa golem, ngunit wala itong epekto sa golem. Tila sila ay talagang natatakot at pagod pagkatapos labanan ang lahat ng mga kalahok sa tournament, at halos wala na silang mana. Ngunit bago pa ito makaatake sa kanila, lumitaw sa gitna si Olhide, isa sa mga judge ng tournament at ama ni Irina. Ginagamit niya ang kanyang mahika ng hangin ng golem at napakadaling nagawang sirain ito.
Sinimulan nilang ipagdiwang ito, ngunit panandalian lang ang kanilang kaligayahan, dahil bigla siyang sinaksak ni Jessica sa likod. Ipinahayag niya na nagpapanggap lang siya bilang guro, at kinuha si Irina bago lumipad kasama niya. Nalaman ni Ard ang nangyari at pinagaling si Olhide. Nalaman niya mula sa kanya na ang kidnapper ay isang napakalakas na demonyo na tinatawag na Elzard, na minsang sumira sa mundo. Humakbang si Ard at nagpas siyang pumunta upang iligtas si Irina, ngunit pinigilan siya sandali ni Olhide. Kumuha siya ng isang set ng armor at isang sibat bago siya lumabas. Sa daan, nakasalubong niya si Ginny, na gustong samahan siya. Ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang maghintay na lang sa pagbabalik nila bago lumipad. Naabot niya ang lugar ng ritual sa tamang oras upang mahanap si Irina na napapalibutan ng mga goblins, demonyo, at isang higanteng bastos na halimaw. Mabilis niyang sinunog ang bastos na halimaw para maging abo, at gumamit ng siyam na sabay-sabay na magic cast para sirain ang bawat goblin at demonyo sa lugar. Naiwasan ni Elzard ang pag-atake, at kinikilala ang kanyang lakas bago ihayag na si Irina ay ang inapo ng masasamang Diyos. Sinabi sa kanya ni Ard na hindi mahalaga kung mabuti o masama ang kanyang mga ninuno. Ang mahalaga ay kaibigan niya ito. Ikinaasar ito ni Elzard na gumagamit ng magic attack kay Ard, ngunit madali niya itong hinaranggan gamit ang kanyang sibat, bago gumamit ng flame magic para sunugin si Elzard at ibinato ang kanyang sibat, na tumama sa kanyang tiyan na nagpatalsik sa kanya. Nagalit siya ng husto dito, at nag-transform siya bilang isang dragon at ginagamit ang kanyang energy beam para atakehin siya. Mahinahon siyang naglagay ng defensive wall, at gumamit ng spell na nagpapakawala sa gininto ang babae mula sa kanyang kaluluwa na nagngangalang Lydia, na hamarang sa pag-atake ni Elzard bago nag-transform sa espada ni Ard. Hinabol niya si Elzard, at sinubukang atakihin siya, ngunit umiwas siya bago umatake sa kanya. Nagagawa niyang iwasan ang mga pag-atake nito at sinusubukang habulin siya. Pagkatapos ay nag-transform siya sa kanyang Demon Lord na anyo, na tinatakot si Elzard, na sinubukang salakayin siya, ngunit ang kanyang mahika ay nag-reflect pabalik sa kanya, na nakapinsala sa kanya. Sa wakas ay ginagamit niya ang kanyang ultimate ability at pinapatay si Elzard minsan at para sa lahat. Nagbalik siya sa kanyang anyo ng tao at lumakad patungo kay Irina, na labis na masaya na siya ay ligtas, at magkasama silang bumalik sa kaharian. Isang araw, isang bagong transfer student ang pumasok sa kanilang klase at agad na hinanap si Ard. Ipinakilala siya bilang Sylphie, at naaalala siya ni Ard bilang isa sa kanyang mga kasamahan. Siya ay lubos na nabigla sa kanyang pagdating, dahil sa lahat ng alam niya, siya ay pumasok sa isang dungeon upang magsanay at hindi na muling nakita, na itinuring na patay na. Bukod dito, nagulat siya nang malaman niya na kahit papaano ay nalaman ni Sylphie na ni-reincarnate niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, ipinukpok ni Olivia ang isang libro sa kanyang ulo dahil sa paggawa ng kalituhan sa loob ng klase, at sinabi sa kanya na siya ay pareho pa rin na isip bata na nagwawala pagkatapos ng lahat ng mahabang panahon ng mga taon na ang nakalipas, at si Ard ay nagsimulang tumango bilang pagsang-ayon. Napansin iyon ni Sylphie at tumalon upang titigan siya, habang sinasabing siya ay si Ard, na ang Demon Lord na si Barbatos sa isang pagkakataon. Agad na itinanggi ni Ard ang kanyang akusasyon, at umasal na hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, sinabi ni Sylphie na nagawa na niya ang kanyang pananaliksik at alam niyang si Ard ay ang Demon Lord na si Barbatos. Naging interesado si Olivia dito, at hiniling kay Sylphie na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pananaliksik na ito, at kung paano siya nakarating sa konklusyong ito. Gayunpaman, si Irina ay humarang sa pagitan, at sinabi kay Sylphie na lumayo, para sa pagsigaw kay Ard nang walang dahilan kahit na hindi pa sila nagkikita. Galit na tumingin si Sylphie kay Irina, ngunit sa isang iglap ay nang lambot ang kanyang emosyon, nang mapansin niyang kahawig ni Irina ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lydia, na hindi kadugo sa kanya, ngunit higit pa sa isang buong dugo na kapatid ang turing sa kanya. Namumugto ang mga mata niya, at napaatras siya. Gayunpaman, nagpatuloy si Irina at sinabi kay Sylphie na kung gusto niya, lalaban si Ard sa isang tunggalian laban sa kanya at matatalo siya. Naiinggit si Sylphie na kinakampihan ni Irina si Ard, at sa wakas ay hinahamon niya si Ard sa isang tunggalian. Agad namang tumanggi si Ard, sinabing wala siyang interes sa tunggalian, ngunit ipinunto ni Olivia na ilang araw lang ang nakalipas, nakipagduel siya laban sa iba pang estudyante. Interesado si Olivia na makitang lumaban si Ard sa isang taong talagang malakas na tao, at inutusan niya ang lahat ng estudyante na bumaba sa bakuran. Nagkukumpulan ang lahat ng estudyante sa field, habang naghahanda sina Ard at Sylphie para sa isang labanan na may hawak na espada bawat isa. Alam ni Ard na kung sakaling ipakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, malalaman ng lahat na ang kanyang kapangyarihan ay higit na maalamat kaysa sa kanilang pinaniniwalaan, at parehong malalaman ni na Sylphie at Olivia na tiyak na si Ard ay ang Demon Lord na si Barbatos. Nagsimula ang labanan, at nag-atake sila sa isa't isa. Sa simula pa lang, nagsimula ng magtodo bigay si Sylphie at nagsimulang gumamit ng napakalakas na pag-atake, na walang ibang opsyon si Ard kundi ang dumipensa. Lahat ng mga estudyante ay nagulat sa lakas at kahusayan ni Sylphie, ngunit pareho silang humanga kay Ard,
dahil kaya pa rin niyang panatilihin ang sarili laban sa mga pag-ataking ito, nagagawa pang makapagtanggol laban dito at nakaharang sa bawat atake ng matagumpay. Sinusubukan ni Ard ang kanyang makakaya na maghanap ng pagkakataon upang makagawa ng isang pagkakamali, at bigyan siya ng pambungad na atakihin siya, upang ito ay magmukhang tunay sa lahat kabilang kina Olivia at Sylvie na natalo siya, dahil kung hindi, hinding-hindi nila matatanggap ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, ang problema ay patuloy na pinapataas ni Sylvie ang intensity ng kanyang mga pag-atake, at patuloy nitong pinipilit si Ard na tumugma sa kanyang intensity upang ma-block ang mga atake, at hindi matamaan ito. Kung tamaan naman siya ng isa sa mga pag-ataking ito, malalaman pa rin nila na buhay pa siya pagkatapos ng napakalakas na pag-ataking iyon. Ang intensity ng kanilang laban ay patuloy na tumataas sa isang antas, habang ang ibang mga mag-aaral ay halos hindi na masubaybayan ang kanilang mga paggalaw, dahil sila ay nalampasan na ang mga limitasyon ng tao. Patuloy niyang tinutuya si Ard upang subukang maglabas ng isang uri ng reaksyon mula sa kanya, na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit pinananatili ni Ard ang kanyang kalmado, kahit na naiinis siya, at hindi nahulog sa kanyang taktika na akitin siya sa pamamagitan ng pagpapagalit sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pag-usad ng mga pag-atake na pabalik-balik, sa wakas ay nakita niya ang isang pagbubukas at pag-atake, ngunit nagawa nitong magtanggol at magkontra-atake. Nai-block ni Ard ang kanyang pag-atake at ginagamit ang kanyang tunay na lakas para mapatalsik siya sa huling sandali, na nakabali ng kanyang espada. Lumapit siya sa kanya, at itinutok ang kanyang espada sa kanya, sinabihan siyang sumuko, ngunit ang sigaw ni Olivia mula sa likod ni Ard ay idineklara na siyang panalo. Gayunpaman, ikinagalit ito ni Sylvie, na nagsimulang umiyak at tinawag ang kanyang higanteng demonyong espada mula sa langit upang salakayin si Ard. Sinisigawan siya ni Ard na huminto, ngunit nasa isip niya na talunin siya, at ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan para salakayin siya. Napipilitan siyang gumamit ng napakataas na antas ng magic, at lumikha ng isang malakas na mana barrier sa paligid niya, kinaharangan ang pag-atake at pinalihis ito patungo sa akademya, tinamaan ang pangunahing gusali at sinira ito. Sinisigawan siya ni Olivia na huminto, at sinabihan siyang tumingin sa paligid kung ano ang kanyang ginawa. Tumingon-lingon si Sylvie sa paligid at nakita niyang tila nasaktan ang mga kaklase, dahil lahat sila ay nasa lupa na nababalot ng alikabok mula sa laban at mga labi. Mukhang magpapatuloy pa rin si Sylvie na sirain si Ard, pero biglang pumasok si Irina at binatukan si Sylvie. Natakot si Ard, iniisip na baka masaktan ni Sylvie si Irina. Ngunit sa kanyang pagtataka, umupo na lamang siya at nagsimulang umiyak, dahil ipinaalala ni Irina sa kanya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Irina na huminto sa pag-iyak at pareho silang naging mabuting magkaibigan. Sa mga susunod na araw, mukhang maayos ang lahat. Lahat sila ay sumasali sa pagdiriwang ng paaralan, at gumaganap din ng isang dula. Gayunpaman, isang gabi, tinawag ni Sylvie si Ard upang makipagkita sa kanya ng mag-isa sa hardin. Natagpuan niya itong naghihintay sa kanya na may dalang crystal sword, at tila kakaiba ang kanyang kinikilos. Tinanong niya siya kung ayos lang siya, ngunit ipinatawag niya ang kanyang banal na espada, at sinabi sa kanya na papatayin niya siya ngayon. Nagulat si Ard, ngunit nagpasya siyang atakihin pa rin siya. Mabilis siyang umakyat sa ere at sinubukang lumipad palayo, ngunit hinabol siya nito at nagawang salakayin siya sa likod, na nakapinsala sa kanya. Sinubukan siya ni Irina at Ginny na pigilan, ngunit sinimulan din niya silang salakayin. Sa wakas, napilitan si Ard na ipakita ang kanyang anyo ng Demon Lord, at pinahinto si Sylvie. Napagtanto niya na siya ay kasalukuyang kinokontrol ng iba, kaya sinubukan niya ang kanyang nullifying magic, ngunit hinarangan niya ito at inatake siya, na pinilit na umatras. Muli niya itong inatake, ngunit hinaranggan niya ang kanyang pag-atake at hinintay na magsalita si Lydia, ang taong nasa loob ng kanyang kaluluwa. Si Lydia pala dati ay nakatatandang kapatid ni Sylvie. Ngunit dahil sa ilang mga pangyayari, napunta si Ard sa pagkuha ng kanyang kaluluwa upang protektahan ang kanyang buhay. Si Sylvie ay nagsimulang umiyak at bumagsak sa kanyang mga tuhod, at biglang, isang lalaking nakamaskara ang lumitaw mula sa mga anino. Siya ang nagsabi sa kanya na sinadya na kinuha ni Ard si Lydia sa kanyang kaluluwa, kaya nawala ng kontrol si Sylvie sa kanyang isip. Kinuha ng nakamaskara ang kanyang mga espada at inatake si Ard, ngunit sa huli ay nasugatan ang kanyang sarili pagkatapos putulin ni Ard ang kanyang mga kamay. Tumalon siya sa hangin at sinubukang gamitin ang banal na espada ni Sylvie, ngunit nakuryente ito at tinanggihan siya. Kinuha ni Ard ang espada at ginamit ito sa lalaking nakamaskara, na nagpakawala ng napakalakas na putok na pumatay sa kanya. Biglang lumabas si Lydia mula sa loob ni Ard, at inaliw si Sylvie, na umiiyak sa kanyang mga bisig. Sinabi niya kay Sylvie kung ano ang nangyari sa kanya na kinailangan, at hindi dapat sisihin si Ard, dahil palagi siyang mananatili sa kanya. Pagkatapos, habang naglalakbay kasama sina Ginny at Irina isang araw, silang tatlo ay biglang dinala sa ibang dimensyon ng isang bata, na nagsasabing siya ang Diyos. Inilipat niya sila sa isang sinaunang bersyon ng lupain na kasalukuyang kinaroroonan nila, noong si Demon King Barbatos ay namumuno pa rin.
Nagising silang lahat at lumingon-lingon sa paligid at nakita nilang iba ang lahat. Gayunpaman, kinikilala ni Ard ang lugar bilang lupain na nasa ilalim ng kanyang pamumuno 3,000 taon na ang nakakaraan. Bigla silang nakarinig ng sigaw, at tumakbo siya na nahanap ang isang babae na hinahabol ng isang alakdan. Tinalo ni Ard ang Scorpion gamit ang kanyang magic, at pinasalamatan siya ng babae. Biglang lumitaw si Olivia at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa buhay ng kanyang tauhan. Hindi niya ito naaalala, dahil ito ay nakaraan, ngunit dinadala niya silang lahat. Kinabukasan, hiniling niya sa kanya na sumali sa kanilang hukbo sa ilalim ni Barbatos, dahil sinasalakay sila ng mga demonyo mula sa ibang planeta. Sumasang-ayon si Ard sa mga kondisyon na sila ay ilagay sa ilalim ng command ni Verda, dahil siya ay isang mananaliksik, hindi isang sundalo. At sa ilalim niya, mananatiling ligtas sina Ginny at Irina. Pumayag siya at pinapunta sila kay Verda. Pagdating nila sa kanyang laboratorio, bigla itong sumabog at may lumabas na isang maliit na batang babae, na sinasabing si Verda. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang lab, at pumasok silang lahat. Labis siyang naging interesado matapos marinig na sila ay mula sa hinaharap, at nangako na tutulungan silang makabalik sa kanilang realidad kung sasabihin nila sa kanya ang lahat tungkol sa hinaharap. Biglang dumating si Sylphie sa hideout niya kasama si Lydia. Nagulat si Ard sa presensya ni Lydia, ngunit nabawi ang kanyang presensya. Mayroon silang maikling pag-uusap, kung saan ang mainitin ang ulo na si Lydia ay nauwi sa paghamon sa kanya sa isang tunggalian, na tinanggap niya. Sinimulan nila ang kanilang tunggalian, at inatake siya ni Lydia ng mga suntok, na nagawa niyang harangan, ngunit pagkatapos ay itinapon niya ang buhangin sa kanyang mga mata, at sinuntok siya sa bituka. Bumangon siya at sumugod sa kanya, sinuntok siya sa noo, ngunit walang epekto sa kanya at naghatid siya ng isang malakas na uppercut. Nabawi niya ang balanse sa himpapawid at sinipa siya sa ulo. Naglalaban sila sa buong araw bago bumagsak sa lupa, ganap na pagod. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang mahusay na manlalaban, at humanga sa kanya. Sinasamantala niya ang pagkakataong humiling ng pakikipagpulong kay Barbatos, ngunit tumugon siya na kailangan mong gawin ang isang bagay at kunin ang kanyang tiwala bago siya makita. Makalipas ang ilang araw, pumunta sila sa isang labanan kung saan nasa likod na linya sina Ard, Ginny, at Irina. Ang Vanguard ay nanalo, ngunit biglang, isang general mula sa Demon King's Army ang pumunta sa likurang linya, na sinisira ang lahat ng nakikita. Mabilis na pumwesto si Ard, nagpas siyang tapusin ang general para makuha ang tiwala ni Barbatos, at agad siyang pinatay. Dumating si Lydia habang humanga nang makita ang kanyang lakas. Siya at ang iba pa ay iniimbitahan sa kastilyo. Ngunit bago sila makapagpulong sa hari, isang bola ng apoy ang dumating sa kanila, na naharang nila. Ito pala ay gawa ni Alvarto, na sumusubok sa kakayahan ni Ard. Gusto niyang makipag-duel kay Ard, ngunit bago niya ito magawa, lumabas si Barbatos, na nagsasabi sa kanya na umalis. Pumunta silang lahat sa silid ng trono kung saan tinawag nila siyang Demon King. Nagulat siya dito, at nagtanong kung bakit nila siya tinatawag sa pangalang iyon. Hinulaan ni Ard na may mali, kaya pinagtatakpan niya ito bilang isang pagkakamali. Bumalik sila kay Verda, kung saan tinanong niya siya tungkol sa kasalukuyang mundo, at sinabi niya sa kanya na mayroong isang hiwalay na Demon King, na iiba sa timeline sa mundong ito. Ipinapalagay niya na kabilang sila sa mga timeline ng dalawang magkaibang dimensyon, at para makabalik, kailangan nilang patayin ang Demon Lord na ito. Biglang dumating si Lydia at inutusan si Ard na sumama sa kanya. Habang nasa daan, sinabi niya sa kanya na pupunta sila sa kastilyo ng isang archdemon na nagngangalang Mevelos, na kilala bilang isang napakalakas na gumagamit ng sumpa. Nagulat si Ard dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ni Lydia. Pagdating nila sa kastilyo, winasak niya ang lahat ng kanyang mga kaaway ng sabay-sabay. Pumasok sila sa kastilyo, ngunit laking gulat nila nang makitang may pumatay na kay Mevelos. Biglang lumitaw ang isang madilim na figure na nakabaluti mula sa mga anino, na nagsasabing siya ang bagong Demon King. Sinabi niya kay Lydia na ipaalam kay Barbatos na siya ay nagdedeklara ng digmaan, at pagkatapos ay nawala. Tumawag si Barbatos sa konseho, at nagtapos sa pagpapasya na magdedeklara din sila ng digmaan sa Demon King at sasali sa labanan mismo, kasama ang iba pa niyang puwersa. Bumalik si Ard sa kanyang silid, ngunit laking gulat niyang makita ang Demon King na naruroon. Tinanong niya siya kung bakit siya naririto, kung saan ipinaliwanag ng Demon King ang kanyang buong kwento. Inihayag niya ang kanyang sarili na si Ard ang kanyang sarili, mula sa ibang timeline, kung saan nawala sa kanya ang lahat ng kanyang minamahal. Ipinaliwanag niya na ipinadala siya ng mga Diyos sa timeline na ito upang sirain ang mundong ito, at humingi siya ng tulong kay Ard na makamit ito, upang mailigtas nila si Lydia, na orihinal na namatay sa labanang ito. Sinabi sa kanya ni Ard na ipapaalam niya sa kanya kung ano ang kanyang desisyon, at nawala ang Demon King. Kinabukasan, nagsimula ang labanan sa mga front line, ngunit nagulat si Lydia nang makitang nawawala si Ard. Wala doon si Ard para makipagkita sa Demon King sa kanyang teritoryo, at nang tanungin ng Demon King ang kanyang sagot, sumagot siya na hindi niya masisira ang mundo.
Kinuha ito ng Demon King bilang isang deklarasyon ng digmaan at inaatake siya. Madaling napawalang bisa ni Ard ang kanyang magic bago maglapat ng mahiwagang gravity field sa paligid niya. Nakatakas ang Demon King sa gravity field, at ipinakita kay Ard na nahuli na niya pareho sina Genie at Irina sa kanyang kastilyo. Nagbanta siya na kapag hindi siya sasali sa kanyang hukbo, pareho silang papatayin. Pero bigla na lang, nakita niyang dumating na si Lydia sa kastilyo. Pinapatay niya ang lahat ng naisummon na mga halimaw doon, at sinisira ang core ng kastilyo, na iniligtas ang parehong sina Genie at Irina. Ngayong ligtas na silang dalawa, makakalaban na si Ard ng walang pag-aalinlangan. Parehong ginagamit niya at ng Demon King ang kanilang pinakahuling kakayahan, at nag-transform din si Ard sa anyo ng Demon King. Napuno ng tunog ng banggaan ang paligid habang nagsasalpukan ang mga espada sa pagitan nila. Itinulak ng Demon King si Ard tumalon sa langit, at sinubukang saksakin siya, ngunit hindi niya magawa, dahil sa force field na nasa paligid niya. Biglang tumakas si Lydia mula sa kanilang mga kaluluwa, at sinabi niya sa Demon King na hindi siya makakaligtas dito. Ibinato ni Ard ang kanyang espada, at malubhang nasugatan ang Demon King. Naglakad siya patungo sa kanya, at nagpasya na patayin siya, habang ang Demon King ay patuloy na nagbabala sa kanya na ang kanyang ginagawa ay hindi tama, at pagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon sa bandang huli. Gayunpaman, determinado si Ard na iligtas ang mundo, at sinaksak ang demonyo sa puso, pinatay siya at nanalo sa labanan. Sa sandaling gawin niya iyon, siya ay dinala pabalik sa ibang dimensyon, kung saan binabati siya ng Diyos bago siya ibalik sa kanyang kasalukuyang timeline, kung saan siya nagising kasama sina Irina at Genie, habang si Sylphie ay humaharap sa kanila. Sinabi niya sa kanila na natutulog sila sa buong biyahe, at nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Sa isang sandali, iniisip nila na maaaring ito ay isang panaginip, na natanto nila na ito ay masyadong totoo para maging isang panaginip. Iyon lang para sa video na ito. Tiyaking mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. Salamat sa panunood.